The Savior is precious to you. If his care has been constant and tender and true, if the light of his presence has brightened your way, oh, will you not tell of your gladness today? Oh, will you not tell it today? Will you not tell it today? If the light of his presence has brightened your way, oh, will you not tell it today? If your faith in the Savior has brought its reward, if a strength you have found in the strength of your Lord, if the hope of a rest in his palace is sweet, oh, will you not, brother, the story repeat? Oh, will you not tell it today? Will you not tell it today? If the light of his presence has brightened your way, oh, will you not tell it today? If the souls all around you are living in sin, if the Master has told you to bid them come in, if the sweet invitation they never have heard, oh, will you not tell them the cheering word? Oh, will you not tell it today? Will you not tell it today? If the light of his presence has brightened your way, oh, will you not tell it today? Yes, for me, he careth with loving tender care. Yes, with me, he shareth each burden and each fear. Yes, o'er me, he watcheth, ceaseless watcheth night and day. Yes, in me, he snatcheth from perils of the way. Yes, for me, he standeth pleading at mercy's seat above, ever for me interceding in love, untiring love. Yes, in me abroad he sheddeth joys unearthly, love and light, and to cover me he spreadeth his loving wings of might. Yes, in me he dwelleth in me, and I in him. And my soul with hope he filleth, though future plans are dim. Thus I wait for his returning, singing all the way to heaven. Such the joyful song of morning, such tranquil song of eve. Behold the Lamb, behold the Lamb, slain from the foundation of the world, for sinners crucified. O holy sacrifice, behold the Lamb of God, behold the Lamb. Crown him, crown him, worthy is the Lamb. Praise him.
from the foundation of the world. For sinners crucified, O holy sacrifice, behold the Lamb of God, behold the Lamb. Here I labor and toil as I look for a home, just an humble abode among men. While in heaven a mansion is waiting for me, and a gentle voice waiting, come in. There's a mansion now empty, just waiting for me, at the end of life's troublesome way. Many friends and dear loved ones will welcome me there, near the door of that mansion someday. Ever thankful am I that my Savior and Lord promised unto the weary sweet rest. Nothing more could I ask than a mansion above, there to live with the saved and the blessed. There's a mansion now empty, just waiting for me, at the end of life's troublesome way. Many friends and dear loved ones will welcome me there, near the door of that mansion someday. When my labor and toiling have ended below, and my hand shall lie folded in rest, I'll exchange this old home for a mansion up there, and invite the archangel as guest. There's a mansion now empty, just waiting for me, at the end of life's troublesome way. Many friends and dear loved ones will welcome me there, near the door of that mansion someday. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay Miyerkules po ng gabi ngayon. Ang plano ko talaga bukas, pero mas maganda na po ngayong gabi nga ito. Ano po? Tayo po ay magkasama sa, hindi lang po Infopawid, sa online, at mag-aaral po tayo sa mga banal na kasulatan. Ang ating pong pag-aaral po ngayon ay mga bagay na noong nakarang Lunes ay tungkol sa tinatawag na compromise, na kung mayroong pagkakaiba ng mga kapatid sa paniniwala, hindi ito inaayos sa tamang paraan. Kasi pa makita po ng objektibong pag-aaral sa salita po ng Diyos. Minsan naman, pagka tayo po ay naninindigan sa katotohanan, hindi natin maiwasan kuminsan ng magkakaroon po ng paghihiwalay. Tulad nga po ang tinura ni Apostle Paul sa 1 Corinto sa 11 talata, na sabi niya kuminsan nararapat na magkaroon po ng pagkakabahagi upang lumitaw sa gitna natin yung mga tapat kanya. Yun po makikita natin kuminsan na may mga maling paghihiwalay, totoo po yun. Pero kuminsan, meron tayong hindi maiwasan.
kung tayo maninindigan sa katotohanan, hindi tayo magko-compromise at magkakaroon ng dibisyon na hindi naman kasalanan dahil tayo po'y tumitindig sa katotohanan. Sa una Korinto, 11 kabanata, ito po ang sa 11 na 11 kabanata, 11 na talata. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkababahagi upang ang mga tunay sa inyo ay malantag. Yun po ang iniiwasan ng mga nagtuturo ng mali, kaya nakikipag-compromise. Pero maninindigan po tayo, tilitaw at lalabas ang mga nasa katotohanan kanya. Yun po ang malungkot, hindi lahat ng tinatawag na Church of Christ ay tama. Hindi lahat na tinatawag na Kristiyano ay Kristiyano. Minsan sila po ay nagtuturo ng malingaran. Kailangan nating pag-aralan po ang salita ng Diyos. So sa ating po mga kakabsat, JT Northern Luzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Mountain Province, Cagayan Valley, sa iba't ibang mga lugar, kalat-kalat po yan, na iba galabi, kada kayo amin, kakabsat, sa ating rin po mga kaisoonan, sa lailay mga dapit, na kalat-kalat din po yan sa buong Pilipinas. Maayong gabi sa inyong tanan magsoon, sa ating po mga kabugtuan diyan sa may Samar at Leyte, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Sa ating pong mga katugangan naman, diyan sa may Bicol region, Diyos marang nabanggi sa Dugabos. Sa ating mga kapatid sa Pangasinan, Santo Salabi, at sa kayo namin, hindi po pa ulit galing po sa amin, may pabengi, kaya ko nga. Kung kayo po yung Malayo, taga Malaysia, salamat pagi. Kung kayo naman po yung taga Indonesia, salamat malam. So, ito po ang ating patutukayan po sa gabing ito. Isang bagay na pinag-uusapan, ito rin po yung nagdulot ng pagkababahagi sa mga kapatid, mga grupo ng kapatiran na naniniwala na pwedeng tumulong ang local church galing sa kabangyaman sa mga hindi Kristiyano at yung mga nasa katotohanan na naniniwala ng pananalapi ng isang local church sa larangan po ng pagtulong sa mga nangangailangan ay mga kapatid na Kristiyano ang maaaring tulungan lamang. Yun po ang ating bibigyan pansin po sa ating pag-aaral. Ito po yung ating inumpisahan na dun sa pag-aaral po natin, conservative versus liberal. So, ngayon po tayo pupunta sa anong naging prinsipyo ng mga ibang kapatiran, bakit naisip nila at naituro nila na ayon sa banal na kasulatan ng isang local church galing sa kanyang pananalapi ay maaaring tumulong sa mga hindi kapatid. Ang isang pangunahing dahilan ay hindi po nila nabibigyan ng pagkakaiba o hindi nila naunawaan na mayroong pagkakaibang responsibilidad bilang mga individual na mga Kristiyano at responsibilidad ng isang kapulungan. So in other words, individual versus collective action. Yun po ang hindi nila, yun ang naging malabo sa kanilang pagtingin. Para sa kanila, pareho lang yun. Kung individual ang gumagalaw, iglesia na rin ang gumagalaw. Parang gano'n. Kung ano magagawa ng individual, magagawa rin ng iglesia. Yun po ang kanilang kaisipan. Yung kayo totoo, pag sinasabi nating individual, mga kapatid, individual action, ang ibig lang po nating sabihin, ito yung ginagawa ng isang tao, isang Kristiyano. Individual. Ito yung ginagawa ng isang Kristiyano. Pag sinabi natin individual in general, ito yung ginagawa ng isang tao, a single person. Pag sinabi natin collective, as alimbawa sa local church, is a collective denoting a number of persons
or things considered as one group or whole. Pag sinabi natin collective, ito po ay grupo ng mga tao na itinuturing bilang isang grupo. So gumagalaw sila bilang isang grupo, hindi bilang isang tao. Yun ang ibig sabihin ng tinatawag nating collective. Pag pinag-uusapan natin sa larangan ng pananampalataya, ito ay pag sinabing individual, ito ay tumutungkol sa isang individual na Kristiyano. Pag sinabi natin collective, ito yung gawain ng local church. So ito yung dalawang ito, pag-aaralan po natin, mayroong pagkakaiba. May pagkakaiba sa responsibilidad bilang isang individual na Kristiyano at responsibilidad bilang isang grupo o isang local church. In other words, may sariling responsibilidad ang isang individual na Kristiyano at ito'y hiwalay sa responsibilidad ng isang local church. Yung po ang gusto natin bigyang diin, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Pero may mga kapatid, sa kasaysayan po ng mga kapatiran, na walang pagkakaiba. Sabi nila, there is no difference, walang pagkakaiba between the pattern for individual and collective action. So pareho lang, walang pagkakaiba. In other words, kung ito'y ginagawa ng isang Kristiyano, ito'y ginagawa na rin ng local church. Halimbawa, kung tumulong isang local na individual galing sa kanyang sariling pananalapi, itinuturing nila ng local church na rin ang tumulong. Yun po ang isang pagkakalito sa ganitong bagay. Noong pong 1947, sa aklat na The Harding College Lectures, sa page 113, sabi ni J.C. Brewer, na isang kapatid, they say it is all right for Christians to support colleges, but that it is wrong for a church to do so. Thus, they make a difference between Christian duties and church duties, Christian responsibilities and church responsibilities, Christian work and church work, all of which is absurd on its face. In other words, huwag yung bigyan ng pagkakaiba kanya ang ginagawa ng individual at ginagawa ng iglesia kanya. Ito raw po isang kalokohan pag naglalagay tayo ng pagkakaiba. Hindi lang po si J.C. Brewer, mayroon po si Batzel Barrett Baxter. Kung meron tayo pong yung luma nating songbook, Sacred Selections, at sa iba pa maraming awit po ito. Si Batzel Barrett Baxter. Dito po sa Questions and Issues of the Day, 1963, page 23. Kanya. In view of all that has been said above, it is now possible to state principle. Kanya. Any good work which the individual as a Christian is obligated to support financially, the church is equally obligated to support financially. There has been a great deal of talk about what the individual can do in supporting good works and what the church cannot do in supporting the same good works. No such distinction is taught in the scriptures. Sabi niya, walang pagkakaiba ang ginagawa ng individual at ang iglesia sa paggawa ng mabuting gawa kanya. If it is a good work which the Lord wants done, the obligation falls equally upon individuals and the church, for individuals are the church. In other words, dahil binubuo ang local church, binubuo ng individual kanya. So, kanong ginagawa ng individual, magagawa rin kayo ng iglesia. Sapagkat ang iglesia ay binubuo ng individual. Ito naman po ang tinuro ni Barrett Baxter. Si B. Howard, meron din po itong songbook. Si B. Howard. Sabi rito sa Institutionalism, Orphan Homes and Church Cooperation, pages 6 to 7, there are those who try to distinguish between the work of the church and the work of Christians, indicating one to be divine, the other human. This is fallacious reasoning. The church is composed of Christians, and what the church does, Christians do. And what Christians do, the church does. Generally speaking, we cannot separate the Christian work from the work of the church. Actually,
we may say that whatever is the duty of a Christian is the duty of a congregation of Christians. So ito rin, ganito po sinasabi nito. Kung ano magagawa ng individual na Kristiyano, magagawa rin ng iglesia kanya. Di na natin pwedeng pag-iwalayin ang gawain ng isang individual na Kristiyano sa gawain ng iglesia. So yun sabi niya, masasabi natin na kung ano man ang obligasyon ng isang Kristiyano, siya rin ang obligasyon ng mga kapulungan ng mga Kristiyano. Ito po sa BEO word. Ano po. At ito ang pinakawala si Guy N. Woods. Cooperation in the field of benevolence and evangelism, 1957. This idea of trying to distinguish between Christian activity of the disciples and the church is an absurdity anyway. So, pagka binibigyan natin ng pagkakaiba ang ginagawa ng individual na Kristiyano at ng iglesia, ito raw po ay kalokohan ganyan. So, may mga kapatid sasabi, walang pagkakaiba ang gawain ng individual sa gawain ng iglesia. Pero isa sa bagay na nalungkot na nawawala pag ang pinag-uusapan ay pananampalataya ay common sense. Dito po sa marami tayong mababasa sa Banal na Kasulatan, maliwanag na may pagkakaiba ang individual at ang ginagawa ng individual at ang ginagawa ng church. There are obvious differences between individual and church actions. Bisa dito po sa Matthew chapter 18, ano po? Dito natin nakikita, may punto na ito'y gawain ng iglesia at may punto na ito'y gawain o may punto na gawain ng individual at may punto na gawain ng iglesia. Dito sa Matthew chapter 18, 15, 17, ito po sa larangan ng church discipline. Pagka ang isang kapatid ay nagkasala laban sa isang kapatid. Kabisa ng mga kapatid, ginagamit nila ito sa maling aral na naituturo publicly. Hindi po ito. Ito po ang isang pangyayari ng isang individual na Kristiyano ay nagkasala laban sa isang individual na Kristiyano. Anong gagawin? Basahin po natin. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumarong ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayo dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niya pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niya pakinggan maging ang iglesia, ay turing mo siya bilang isang hentil at mananingil ng buwis. Trace mo natin. Ang isang tao, hindi siya ang local church. Pag lumapit ang isang individual na pinagkasalahan at pinalapitan niya yung nagkasala sa kanya, hindi iglesia yun. Hindi yun action ng iglesia, ito action ng individual. So, kung isang tao, hindi siya yung local church. Kung 3-4 na tao, hindi pa rin ang local church. Sabi niya, kung ayaw niya pakinggan, magsama ka pa ng 2-3 saksi. Kung 2, di 3 yon. O 4 yun, di ba? 4 na kayo. Kung 3, di 5 na kayo. Hindi pa rin yun ang local church. Kailan yung local church? Pag hindi nakinig ka niya, doon sa 3 o 4 na saksi, ay dala mo kanya sa iglesia. Di doon pa lamang ang church action. So yung unang action na pupunta mo yung kapatid ng kasala sa iyo, hindi pa church yun. Pag nagsama ka pa 2-3 para mapagtibay yung bawat salita, hindi pa rin church yun. Pag dinala mo sa kapulungan at pinag-usapan ng kapulungan, doon pa lang ang church action. So, ito na yung makikita, yung unang 2 action ay individual yun. Doon pa lang si 3, pag dinala mo sa iglesia, doon pa lamang ang church action. So dito, mayroong malinaw na pagkakaiba.
yung ginagawa ng individual at ng iglesia. Yung unang step na yung tao pinagkasalahan ay pupunta niya nagkasala sa kanya, yun ay gawain ng individual. Kapag ka nagsama siya dalawa tatlo, saksi para mapagtibay ang bawat salita, hindi pa rin iglesia yun. Kailan na iglesia? Pagka dinala mo sa kapulungan at pag-uusapan. So dito sa Matthew chapter 18, 15, 16, 17, makikita mo yung distinction between sa responsibilidad ng individual at responsibilidad ng kapulungan. Dito po sa 1 Corinthians 12:12, totoo po na ang iglesia po ibinubuo ng maraming kaanib. Yun ang makikita natin. Maraming kaanib yun, di ba? Sa loob po ng iglesia, maraming kaanib yan. Sa 1 Corinthians 12:12, kailan natin may tuturo ng iglesia? Ito'y binubuo ng mga kaanib kanya. Pagka sila'y gumagalaw bilang isang kapulungan, na parang ang katawan ay gumagalaw kasama ng kanyang mga bahagi, ito yung local church kanya. Pero pag isang bahagi lamang gumagalaw na hindi kasama yung ibang bahagi, hindi yan ang iglesia. Sa unang Korinto chapter 12, verse 12 to chapter 12, verse 12, verse 14, verse 20, verse 27. Basahin po na ako. Ito po ang ating mababasa. Salip ang mga bahagi ng katawan na waray mahina ay kailangan kanya. Verse 12, may po yung tingnan natin. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at marami mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, ganyan din si Kristo kanya. Sa verse 24, na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi na ating higit sa mga magaganda, sabat binuo ng Diyos ang katawan at binigyan niya ng higit na kapuran ng bahaging may kahinaan. Sa verse 14, sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Verse 20, sabat ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit isang katawan. Verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay mga bahagi. So may distinction between sa katawan, na binubuo ng bawat bahagi, at yung bahagi ng katawan. So yun ang sinasabi rito na ang katawan ay binubuo ng mga bahagi, pero iba yung bahagi doon sa kabuuan. In other words, yung kamay, hindi yun ang katawan. Yung mata, hindi yun ang katawan. Kundi yung katawan ay binubuo na nagkakaisang mga bahagi. Yun ang makikita natin. So, karon din sa iglesia. Ito yan yung tulad sa iglesia. Ito yung binubuo ng mga kaanib. Kung ang isang kamay ang gumagalaw, yung kamay mo, hindi buong katawan yan. Yung kamay mo lang gumagalaw. So, ibig sabihin, yun ang dapat natin bigyan pansin. Dito po sa unang Timoteo, chapter 5, verse 16, ito rin po ay isang bagay na nagpapakilala ng pagkakaiba ng responsibilidad ng individual sa obligasyon ng iglesia. Sa unang Timoteo chapter 5, verse 16, basahin natin. Kung sino mang babaeng nananampalataya ay may mga kamag-anak sa mga babaeng balo, kanyang tulungan sila upang wag nang mabigatan ng iglesia at upang matulungan ng iglesia ang mga tunay na balo. Nung sa unang bahagi ng kabanata, sinasabi rin yung mga tunay na balo. Mayroong qualification yun eh. Yun ang dapat tulungan ng iglesia. Kaya bigyan yung mga qualification. Sa verse 9, isama sa talaan ang babaeng balo kung siya'y 60 taong gulang pataas at naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patutuo tungkol sa mabuting gawa, na siya'y nagpalaki ng mga anak, na siya'y nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, dumamay sa mga naghihirap at itinalaga niya ang kanyang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Ito pong pagtulong na ito po yung patuloy na pagtulong. Dahil ito yung babaeng balo na wala lang maasahan.
Tutulungan siya ng iglesia hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Kasi nasa sa verse 16, ganyan, itong binasa natin kanina. So kung sino mang babaeng nananampalataya ay may kamag-anak sa mga babaeng balo, kanyang tulungan sila upang wag nang mabigatan ng iglesia at upang matulungan ng iglesia ang mga tunay na balo. Kung yung babaeng nananampalataya ay tutulong sa kamag-anak ng babaeng balo, sinong tumutulong doon? Yung babaeng nananampalataya. Hindi ang iglesia. Dahil yung susunod na talata kanya, at huwag pabigatan ng iglesia, upang matulungan niya ang mga tunay na babaeng balo. So, ibig sabihin, ang tutulong doon ay iglesia. Ibig sabihin, yung pananalapi ng iglesia kanya. Pero kung ikaw yung babaeng nananampalataya, yun ay isang individual na Kristiyano, ay may mga babaeng balo, tulungan mo na nila yun. Ganyan. Upang ang iglesia ay huwag mabigatan at matulungan niya ang mga tunay na babaeng balo. So obviously, ito may pagkakaiba. Yung sumasampalatayang nananampalatayang babae na tutulong sa kanyang babaeng balo, yun ay individual action. Hindi action ng iglesia yun. Pagka yung tutunay na babaeng balo na itatala at tutulungan mula sa kabangyaman ng iglesia, yun ang gawain ng iglesia. So may pagkakaiba, di ba? Obviously. Kung tayo bukas ang ating kaisipan at hindi tayo nabubulagan, malinaw natin makikita yun. Malinaw natin makikita yun. Ano po ang iba't ibang individual na responsibilidad ng mga individual na Kristiyano? Kung kayo may asawa, mayroon kang obligasyon sa asawa mo. Hindi yan obligasyon ng iglesia. Imposible yun. Sa Ephesians chapter 5, 22 to verse 23, basahin po natin. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo inyong mga asawa. So, hindi yung charge action. Gaya ng pagpapasakop niya sa Panginoon, sabi nito. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo, na unang iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. So, yun ay individual responsibilidad. Hindi yun obligasyon ng iglesia. Yung pagtatrabaho ng isang Kristiyano, kung ang Kristiyano nagtatrabaho, hindi iglesia nagtatrabaho, kundi individual na Kristiyano ang nagtatrabaho. Di ba? Ay gusto mangyari ng mga ibang kapatid, kapag kayo nagtatrabaho, ang iglesia nagtatrabaho. So yung pera na yung kikitain, kita rin ng iglesia kanya. Yung pera mo, pera ng iglesia, ba hindi ha? Tingnan niyo sa Ephesians chapter 4 verse 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Ano yun? Iglesia nagnanakaw o individual? Kundi magtrabaho, sino magtatrabaho? Yung iglesia, individual. Individual. Hindi mga nagtatrabaho yung iglesia. Sa pamagitan ng kanya sariling mga kamay, ng mabuting bagay, upang siya may bahagi sa nangailangan. So pagka ang isang magnanakaw ay nagminto sa pagnanakaw, ito isang individual na Kristiyano, at gawa ng mabuti sa kanyang kamay at tumulong sa mga nangailangan, hindi iglesia tumutulong doon. O tumutulong doon yung individual na Kristiyano. Meron din tayong yung individual na Kristiyano, meron din obligasyon sa iba. Tingnan sa Judgment Day, ito ba yung iglesia o individual? Ang ililigtas ng Panginoon ay mga individual. At meron silang ginawa, kaya sila maliligtas. So, hindi ito obligasyon ng iglesia. Yung po sa Matthew chapter 25, 31 to 46. Sabi niya, ako'y nauuhaw, ako'y pinainom, ako'y nagugutom, ako'y pinakain, ako'y ubad, ako'y dinamitan, ganyan, ako'y bilanggoy, at kayo ay tumulong sa akin. Individual yun. Hindi iglesia tumutulong doon. At yun sa James chapter 1 verse 22, ito'y relihiyon. Alam nyo, ang iglesia, walang relihiyon. Ang individual, ang may relihiyon. Ang relihiyon ng mga bagay na ating ginagawa upang tayo maligtas. Ayon sa kautos ng Diyos. Ang ibig sabihin ng relihiyon, muling pagdudugtong, ganyan, rebinding. Ang relasyon sa Diyos ay nasira sa pamagitan ng kasalanan. Ang relihiyon ay yung mga bagay na gagawin natin ayon sa kalooban ng Diyos
upang tayo muling manumbalik sa Diyos. Yun ang relihiyon. At ang relihiyon ay may ginagawa kanya. Kaya dito sa James chapter 1 verse 22 to verse 27, ito'y bahagi ng relihiyon. Ano yun? Basahin natin. Ngunit maging tagatupad kayo. Sino kayo? Mga individual na Kristiyano. Nagsalita na hindi tagapakinig lamang na dinadayan nyo ang inyong mga sarili. Yung may sariling tao. Ang iglesia, wala siyang sarili. Hindi naman sa tao. Ito yung binubuo ng mga kapulungan ng tao. Sabi rin, sapagkat kung sino man ay tagapakinig, sino man, yung ba iglesia o tao? Tao. O sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao. So, may tao ba ito o iglesia? Tao. Sabi nito, na tinitignan ng kanyang likas na mukha sa salamin. Meron ba mukha iglesia? Tao may mukha, di ba? Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Kung ito tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, hindi po ito Old Testament, kundi ang Ebanghelyo. At ang nanatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay tagapagpapalay sa kanyang gawain. Kung inaakala sino man na siya reliyoso, ngunit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong yun ay walang kabuluhan. Ang dalisyon ng reliyon ay walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama, na dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kailang kapigatihan at panitiliin ang sarili na hindi nadungisan ng isang libutan. Kung kayo po ay bukas sa kanyang kaisipan at hindi kayo nabubulagan ng maling paniniwala, maliwala ang sinasabi ng talata. Ito yung individual na Kristiyano. Sabi niya, at panatilihin ang sarili na hindi nandugisan ng isang libutan. Iglesia ba yan o individual? Maliwanag doon, individual na pinag-uusapan doon. Kaya yung pagtulong sa mga babaeng balo at mangulila, ayun ay pagtulong ng isang individual. At kung meron tayong pagkakataon, ay gawa tayong mabuti sa lahat, lalong na sa kasambayan ng pananampalataya. Yun po yung mga individual na responsibilidad na dapat gawin ng isang individual na Kristiyano. Pagpabalik punta tayo sa obligasyon ng iglesia, iba naman. Makita natin, merong collective responsibilities ang isang local church. Ano yan? Disiplina ng mga iglesia. Disiplina ng mga kapatid na nagkakasala. Pagka may isang kapatid na nagkakasala at di nagsisisi, kinakailangan may gawin ng iglesia. Ito ba yung individual na obligasyon o yung obligasyon ng isang local church? Kaya bang disiplinahin ng isang individual ang isang kapatid na nagkakasala? Hindi. Pwede niyang kausapin, pwede niyang pagsabihan, pero magbibigay ng disiplina ay ang local church. Basahin natin. Sa 1 Corinthians chapter 5 verses 4 to 5. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, kung kayo nagkakatipon kanya. Hindi individual yun, nagkakatipon eh. Kung kayo nagkakatipon kasama ng aking espiritu, at taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, in other words, kasama ng aking espiritu, ibig siya kaisan niyo ako doon, ganyan. Ay bigay ang kanyang tao kay Satanas sa kawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Uy, ano yun? Obligasyon ba ng individual o obligasyon ng local church? Kung kayo nagkakatipon, ganyan. Makita rin po natin sa pagbibigay o pagpapagahanda at pagganap ng Lord's Supper. Saan ba yung ba'y gawain ng isang individual na Kristiyano o ito'y gawain ng local church? Noong pong pandemic, nagkaroon ng usapin ng mga kapatid dyan. Kung ang Lord's Supper ay individual responsibility at hindi collective responsibility, pwede na ikay mag-Lord's Supper sa tahanan mo, ikay nag-iisa. Pero ang problema, hindi gano'n. Ito po isang collective responsibility. Ito yung ginagawa ng local church kapag sila nagkakatipon bilang isang local church. Usahin po natin. Kapag kayo nagkakatipon, kanya, kung ikaw ba individual, ikaw ba nagtitipon?
Wala, hindi ka nagtitipon, nag-iisa ka. Pero kayo nagkakatipon, yun ay collective, di ba? Kapag kayo nagkakatipon, yun ay hindi upang kaaninin ang hapunan ng Panginoon. Sapagkat kapag dumating ang ang panahon ng pagkain, ang bawat isa ay mauna sa kanyang sariling hapunan, at ang isa ay gutom at ang isa ay lasing. Ano, wala ba kayong mga bahay na makakainan at mainuman? O inahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at tinihiya ang mga walang ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pagpupurihin ko? Sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri kanya. So, saan ginaganap yung Lord's Supper? Kapag ka nagkakatipon, ganyan. Kaya nagkakatipon. Doon po sa New King James, when you gather together as a church, ganyan. So, ito pong Lord's Supper na ito, it's a collective responsibility. Hindi pwedeng ganapin na nag-iisa. O hindi pwedeng ganapin ng isang individual na Kristiyano. Hindi kaya naisip mabuti. Kung pwede mong ganapin ng isang individual sa kanyang tahanan ng Lord's Supper, so ang Lord's Supper, hindi siya collective responsibility. Ito yung responsibilidad din ng individual. So, ang individual, pwede siyang makipagtipon o pagganapin ng Lord's Supper, o pwede rin niyang gawin mag-isa kung gano'n ang kailang kaisipan. Pero hindi. Ito isang collective responsibility. So, pwede lamang gawin kapag nagkakatipon bilang isang local church. Sa katunayan, sa Gawa chapter 20. Basahin natin sa Gawa chapter 20. Sa unang asang linggo nang kami nagkakatipon upang pagputol-putol ng tinapay, kami nagkakatipon. So in other words, hindi pwedeng gawin kung kayo nag-iisa. So ito yung mga limbahan ng collective responsibility. Paano yung church benevolence? Hindi ito rin po ay collective responsibility. Pag collective responsibility, ang tinutulungan ay ang mga kapatid na nangangailangan. Sa pangalang Korinto, 8 at 9 na mga talata. Basahin natin. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia na Macedonia. So, ito yung mga iglesia sa local church. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatihan, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako'y magpapatunay na sila'y kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan, na higit pa sa kanilang makakaya na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod dino ng mga banal. Napakaliwanag nun. Sinong tinulungan na may iglesia ng Macedonia galing sa kanilang koleksyon? Mga banal. Mga nangangailangan mga banal kanya. Basahin sa Corinthians chapter 9, verse 1. Ngayon labis na para sa akin ang sulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal. Noong si Pablo po ay sumulat sa mga taga-Roma upang sabihin niya na pagkatapos kong pumunta sa Jerusalem para dalhin ko ang tulong na binigay ng mga sa Macedonia at Achaia kanya, kanino niya ibibigay yun? Kanino na itutulong yung mga tulong na yun? Sa mga banal. Kaya basahin po natin. Dito po sa verse 26 ng Romans chapter 15, sapagkat minabuti ng Macedonia at Achaia, nagawa ng isang ambagang laan sa mga duka sa mga banal na nasa Jerusalem. So makita nyo, ang collective church, collective benevolence ng isang local church ay binabahagi sa mga nangangailangan mga kapatid at hindi sa mga nangangailangan hindi kapatid. So, yun ang mga collective responsibilities ng isang local church, hindi ng individual na Kristiyano. Ngayon, kailangan din po nating tanggapin na may mga bagay na pwedeng gawin ng individual at pwedeng gawin ng local church. In other words, ito ay pwedeng gawin ng individual bilang individual at pwede rin gawin ng local church bilang isang local church. Hindi man po natin itinatatwa yan. Saan? Sa pagtuturo ng Ebanghelyo.
merong pwedeng gawin ng individual sa pagtuturo ng Ebanghelyo bilang isang individual, hindi bilang local church. Halimbawa, kung may nagtatanong sa iyo ng pag-asa na nasa iyo at ikaw ay tinuruan mo yung taong iyo, sino nagtuturo? No? Yung individual, hindi ang local church. So sa unang Pedro, 3 kabanata, sa talata 15, kundi sa inyo mga puso ay pakabanalin nyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa sa may pagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo. Sino ito? Mga individual na Kristiyano ito. So in other words, sa iyong sariling initiative bilang individual, pwede mo ipangaral ng Ebanghelyo na walang kinalaman ng local church. Pero bilang isang local church, meron ding obligasyon na ituro ang katotohanan. Bilang isang collective body, bilang isang local church. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, yun po ang ating mababasa. Ito po ang ating babasahin na po. Sa 1 Timothy 3 kabanata, 15 talata. Ngunit kung ako'y namaantala o magluwat sa lumang saling, ay maaari mong maalaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siya iglesia ng Diyos na buhay, ang aligi at suhay ng katotohanan. Sa ibang sana, aligid sa aligan ng katotohanan. So, ang church pwede rin magturo bilang local church. Ang individual, pwede siyang tumulong sa mga mangaral sa kanyang pananalapi. May isang pwede na sabihin debate. Naka-debate mo namin online sa isang chat group. Hindi niya matanggap itong Galatians 6:6. Gumawa siya ng argumento na hindi ko naman ginamit. Di umano raw at tinuturo ko na ang individual lamang pwedeng tumulong sa isang mangaral. Lamang sinabing ganun. Ang sinasabi ng Galatians 6:6, ang tinuruan ng salita, so individual yun, di ba? Ang tinuturo ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturang ng lahat ng mga bagay na mabuti, kasama doon ang pagtulong sa kanyang pananalapi. Sino tutulong doon? Yung individual, yung tinuruan. Pero ang local church pwede rin tumulong sa mga mangaral. So, pwedeng tumulong ang isang individual mula sa kanyang pananalapi ng isang mangaral na tuturo sa kanya na unfortunately, hindi ginagawa ng mga Kristiyano. Tayo po ay palaging umaasa sa tulong ng iglesia. Hindi. Meron din tayong obligasyon turuan ng individual. Lalo kung tayo yung mangaral. Lalo kung meron tayong pagkakataon sa ganung bagay. Sa Filipos chapter 4 verse 15, kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo ng pasimula ng Ebanghelyo na ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. So walang ibang iglesia tumulong kundi iglesia sa Pilipos. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob kundi hinahanap ko ang bunga ng dumadami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay sumasagana, ako'y busog, palibasa tumanggap kay Epaphroditus na mga bagay na gaya sa inyo na mabangusam niyo o isang handog na kaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. So, pwedeng tulungan ng isang local church ang isang mangaral. O ito yung sinasabi nating preacher support. O bilang individual, pwede mo rin supportahan ng isang tugturo sa iyo ng isang mangaral. Makikita natin. So, dito po, gusto nating bigyang liwanag. Dalawa po ang uri ng pananalapi. Yung kaisipan ng iba na binasa natin kanina, ng pananalapi ng individual ay pananalapi rin ng iglesia, hindi totoo yun. Meron sariling pananalapi ang iglesia. At meron sariling pananalapi ang individual. Saan galing ang pananalapi ng individual? Sa kanyang pagtatrabaho. Sinasabi sa Biblia, kung ang isa ay ayaw magtrabaho, hindi naman kumain kanya. At dito sa binasa na sa Efeso 4:28, siya gawa na mabuti sa kanya mang kamay kanya. So magtrabaho tayo para magkaroon tayo ng pera.
pananalapi. O maaaring ito'y tulong, kaloob. Katulad sa Galatia, chapter 6, verse 2, dali ninyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad nyo ang kautusan ng Kristo. So yun ay pagtulong. Pwede mong tulungan isang kapatid. So magkakaroon siya ng pananalapi. Pero ang pananalapi na iglesia galing. Hindi naman nagtatrabaho ang iglesia. Hindi bawal naman ang iglesia may involved sa business para kumita ng pera. So saan niya nakukuha ang kanyang pananalapi? Yung koleksyon. Sa una Korinto, ikalabingan na kabanata, sa unang hanggang ikadalawang talata, ngayon tungkol sa bagang para sa mga banal, ay gawin din yung gaya ng aking itinagubilin sa iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng linggo, ang bawat sa inyo magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang wag nang gawa ng mga bagang pagdating ko. Yun ang source lang ng iglesia, in collection every. Anong layunin ng pananalapi ng isang individual sa kanyang pamilya? Kailangan niyang ibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito sa unang Timoteo, ikalimang kabanata, ikawalo, ngunit ang sino man ay di kinakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo sa kanyang sariling sangbahayan, tinanggan niyang pananampalataya at siya'y masawal pa sa hindi sumasampalataya. Ginagamit ng individual yung kanyang pananalapi sa pagpapag-aambuluyan tuwing unang araw sa linggo na binasa natin kanina. Ito rin ginagamit niya para magbayad ng tax sa gobyerno sa Romans chapter 13 verse 7 o sa pagtulong sa manangailangan, Galatians 6:10. Kung tayo may pagkakataon, nagawa tayo mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya kanya o sa paggawa ng mabuti. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. Di ba? Na ang tao ng Diyos ito ng mabuti sa lahat ng gawang mabuti kanya. So, saan ginagamit naman ang sa church? Tatlo lang. Pangangaral, evangelism. Tulad po na sinabi ni Pablo, nung siya'y nangangaral sa Corinto, sabi niya, ninakawan ko ang mga iglesia upang ako'y makapaglingkod sa inyo. Yun po isang hyperbole, exaggeration. Sino tumulong sa kanya? Yung mga iglesia sa Macedonia, tumulong kay Apostle Paul. O pagpapatibay ng mga pananampalataya ng mga kapatid. Alam niyo, hindi ang gawain ng ebanghelyo, hindi lang magbabautismo. Kahit nakabautismo ng 1,000 tao, kung walang matitira sa 1,000 tao na yon, walang kwenta yung bautismo, 1,000 bautismo na yon. Sapagkat ang mahalaga sila yung bautismo. Pero kasing halaga rin siya yung manatili sa pananampalataya. So yun ang essence ng edification, pagpapatibay sa kailang mga pananampalataya. Yun po sa Efeso 4:12. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. So they will be spiritually mature. At yung sa church benevolence, nabasa na natin kanina. Halimbawa doon sa Acts chapter 11 verse 28, yung iglesia sa Antioch, sila po ay nagkaroon ng contribution at ipinadalang tulong nila sa mga kapatid na nangangailangan sa Judea. Basahin po natin. Isa sa kanila ang pangalan Agabo, ang tumayo at pinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanglibutan at ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Ang mga alagad ayon sa kakayahan ng bawat isa ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Sinutulungan mga kapatid na nangangailangan sa Judea. Tumulong ba sila ng hindi Kristiyano? Wala silang tulungan hindi Kristiyano. Kristiyano lang mga kapatid sa Judea at tinulungan nila. So dito po sa ating pag-aaral, maliwanag na ang individual ay may sariling responsibilidad at ang church ay may sariling responsibilidad. May pagkakataon na responsibilidad ng individual na maaaring gawin din ng iglesia, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Sa pangkalahatan, mayroong unique na natatanging responsibilidad ng individual na hindi obligasyon ng iglesia. At may natatanging obligasyon ng iglesia na hindi obligasyon ng individual. Kung mapunta po yan at maunawaan natin mabuti, wala tayong problema. Hindi tayo nagkaroon ng problema nung pandemic na iniisip natin, pwede tayong mag-Lord's Supper na hiwalay sa kapulungan. Ang Lord's Supper po ay isang collective
responsibility. Ito yung ginagawa lamang pag nagkakatipo ng mga kapatid. Hindi sana nangyari yun, di ba? Ano ba ang problema doon? Ang problema doon, hindi natin naunawaan ang basics. Hindi na, baliktad yun. Yung mga sinasabi natin kapatid na lumalampas sa kasulatan, hindi nila nakikita ang pagkakaiba ng individual at charge action. Pero doon sa kaso ng Lord Supper, baliktad naman na ganoon din yun. Hindi nila naunawaan na yung Lord Supper ay isang collective na obligasyon at hindi individual na obligasyon na kaya gawin ng individual na hiwalay sa local church. Pagka hindi natin naintindihan, ganoon talaga mangyayari sa atin. Tayo magkakaroon ng mga pagkakamali. So, maliwanag na tinuturo ng Banal na Kasulatan, ito po ipagpapatuloy po natin in details. Ano po? Ito yung general lang ang ating pinag-aralan ngayon. Tinuturuan ng Banal na Kasulatan na mayroong pagkakaiba ang mga bagay na pinag-uutos para gawin ng individual at mga bagay na pinag-uutos upang gawin ng iglesia bilang isang collective na katawan ng mga Kristiyano. Hindi natin dapat ipagpalit o manito. Gawin natin pattern ng individual na Kristiyano at gawing gawain ng iglesia at vice versa. So, kailangan natin makita ang distinction ng individual at collective responsibility. So, maraming salamat po itong ating pag-aaral po sa gabing ito. Sabi ko nga, ito po ay isang generic introduction lang po ito. At tuturuan po natin sa mas marami pang mga detalye sa mga darating mo na panahon. Erna Sarcedo Pau, good evening po. Michelle Zonyo Delphine, good evening, Brad. Ito po yung para mga bagong kapatid sa ating pag-aaral sa Facebook. Leonito Torrelisa, ito po ay Soki. Na ibang gabi, kadakayan, kakumsat, magandang gabi, kaya sa inyo lahat, mga kapatid. Salvador Parbo, ito po ay ating kaibigan. Maayong gabi, ng Igsuon, watching from General Santos City. Bilbar J. Mark, taga Sapang Palay, magandang gabi po, mga kapatid. Oljan Ocampo, sa Malayo Lupain ng Dubai, good evening po. Jonathan Darasin, good evening po. John Bautista, good evening. Nag-iba kasi tayo ng schedule. Si Agosto 12 na isang blaan. Yung po mga blaan na sa Lake Cebu, ano po? Sa bandang South Cotabato. Good evening po, Pangutana. Out of topic lang po. May verse po sa Biblia na nagpapatunay na Friday po napako sa krus ang Panginoon. Kasi si Jonas, ang sign 3 days, 3 nights, 24 hours, hindi daw Friday, salamat po sa paniwanag. Ito pong tanong na ito, hindi lang po yan simpleng tanong. May isang kapatid na kaibigan ko at matanda ng mga aral at sa maraming mga bagay ay tamang sinasabi niya. Pero naniniwala siya na ating Panginoon literally ay 24 hours at 3 days and 3 nights, so 72 hours sa loob ng libingan. Yung pong sinasabing 3 days, 3 nights, hindi po literal yun. Yun po ay isang paraan ng pagsasalita. Nang ibig sabihin, ang isang bahagi ng isang araw ay tinuturing na isang araw. Kahit tayo ginagamit natin yan. Ako, pinanganak ko December 24, 1961. Ako ay pinanganak sa loob ng 24 na oras o bahagi lamang ng araw na yun. Bahagi lamang ng araw na yun. Pero tinuturing na December 24, 1961. Hindi sinasabi na ako'y pinanganak noong 10:45 p.m. December 24, 1961. Hindi sinasabi yun. Pag sinabi birthday, December 24, 1961. Ganyan. So, ang isang bahagi, tinuturing na isang araw. So, yung sign ni Jonah, hindi sa literal, 72 hours, 3 days and 3 nights. Kung ang Panginoon, tulad na sinasabi ng iba, ay siya nabuhay na maguli sa ulang araw sa linggo. So Sunday siya nabuhay na maguli. Kailan ba siya namatay? Kailan siya nilibing? Approximately alas 3 ng hapon. So kung siya po ay
nanatili exactly 3 days and 3 nights, so 72 hours, kailan siya dapat nabuhay na maguli? Eh di alas 3 din ng hapon ng linggo. Kailan siya nabuhay na maguli? Ito po ang sinasabi nating prophecy fulfillment. Kailan siya nabuhay na maguli? Hindi 3 alas 3 ng linggo. Kailan siya nabuhay na maguli? Ulitin natin. Maaga kanya ng unang araw ng isang linggo. So, umaga siya nabuhay na maguli. So, hindi siya exactly 72 hours. Yung makikita natin. At ituloy pa doon ipapatunayan natin. Sa Matthew chapter 28, basahin natin. Ito. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway, kailan natapos ang Sabat? Alas 6 ng hapon. Pagbubukang liwayway, eh di unang araw sa linggo na yon, Sunday morning. Kahit sa Lucas, kahit sa Mark, ganoon eh. Sunday morning siya nabuhay na maguli. So, hindi siya exactly 72 hours. So, yun po isang figurative. Ang isa pang katunayan na siya ay namatay ng Friday ay saksya, makikita niya, linggo siya nabuhay na maguli. So, siya nanatili ng 24 hours sa libingan sa araw ng Sabado. At siya nanatili ng bahagi ng Friday. Hindi pa kasi, namatay siya, tinuturo nilang exactly 72 hours. Hindi pa rin eh. Dapat kung siya po ay exactly 72 hours, dapat nabuhay siya maguli alas 3 ng hapon. Kaya namatay sa Webes, kailangan mabuhay siya sa Linggo, alas 3 ng hapon. Kailangan siya nabuhay na maguli. Umaga eh. So, hindi exactly 32 hours siya. Doon po doon po mamamatay ng Panginoon. Siya, gusto nilang patayin kaya gandang Panginoon, pabaklinin yung buto para siya ay mamatay. Pero ang Panginoon, na makita nila, patay na siya. So, hindi na nila binakli ang kanyang mga buto. Dahil ang susunod na araw ay Sabat. Dito po sa John chapter 19. Kanya. Sapagkat noon ay araw ng paghahanda. So, Friday yun. Paghahanda ng Sabat. Kanya. Sapagkat itong araw ng paghahanda upang maiwasan ng mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yun dahil double Sabat yun eh. Dahil yun po ay Feast of the Unleavened Bread. Iniling na mangudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila ialisin doon. Kaya dumating ang mga kawal at binali ang kabinti ng una at ang isa pa na pinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus, ay nakitang patay na, ay hindi na niya binali ang kanyang mga binti. So yung araw ng paghahanda, saan? Sa Sabat. So yun ay araw ng Biyernes. Maniwalag yun. No doubt about it. Sabi nga ng mga tawad. So hindi po yan literal na 72 hours. Kahit si Jonah, hindi literal na 72 hours. So yun po ang sagot natin sa kapatid. So bahagi ng isang araw ay tinuturing na isang araw. So bahagi ng Friday, bahagi ng buong Saturday, 24 hours, at bahagi ng linggo. Kasi sinabing 3 days, and yun po expression ng mga Hudyo. Yun po rin po ang tanong din sinasabi rito sa babasahin natin ng sagot ni Brother Jim, parang mirror na sinasabi ko. Dahil yun ang totoo. Pagka yun ang totoo, kahit sila pa magturo niyan, pareho lang sasabihin. Parang si nasirang Brother Rick noon. Nagtanong siya sa akin sa Angeles noon, nung binata pa siya. Tinagot ko naman. Ayon sa alam ko. Nung pumunta kami sa Baguio City, nandoon si Brother Jim McDonald at late Kenneth Mars Sr., patay na po si Brother Kenneth Mars. Tinanong niya uli yun.
Ang sagot pareho lang eh. Nung matapos na niya sagutin, nasagot, tanong ko, hindi pareho lang sagot. Oo, kanya. Kasi isa lang, ang sagot ay galing sa Biblia. Kapag naiba yung sagot, hindi galing sa Biblia yun, sabi ko. Dahil isa lang naman ang Biblia. So, tingnan nyo, pareho lang ang sinasabi ni Brother June at yung sinasabi ko. Bakit? Sapagkat yan yung tinuturo ng banal na kasulatan. Ayun po, top topic nga po yun. So, kailan naman tayo? Friday. Yung po mga Sabadista, na patunayan na si Kristo ay nabuhay na magwali ng Sabado. Sabi lang, buhay siya namatay. No, hindi totoo. Dahil din nga day of preparation kanya. Saan? Para sa Saba. So, wala na po tayong mga tanong. Alam nyo, ang isang challenge po sa isang, yung magturo po, hindi ka lang kahirapan yan. Ang mahirap yung pagsagot ng tanong. Yun po ang challenging. Kaya po napakaganda nito mga nasasanay tayo sa pangangaral, pagtatanong. Dahil pagka kayo nagtuturo at nagsanay ka sa tanong, masasanay ka rin sa pagsagot ng tanong ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming salamat mga kapatid. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong mga pangutana, sa inyong mga katanungan. With the toil and strife of this busy life, is it well? Is it well with your soul? With your soul? Are you living right? Should you die tonight? Is it well? Is it well with your soul? Is it well? Is it well with your soul? With your soul? Are you free? Are you free? Glad and whole? Glad and whole? Are you living right? Should you die tonight? Is it well? Is it well with your soul? Have you lost your sin? Are you pure within? Is it well? Is it well with your soul? With your soul? Are you at the side of the crucified? Is it well? Is it well with your soul? Is it well? Is it well with your soul? With your soul? Are you free? Are you free? Glad and whole? Glad and whole? Are you living right? Should you die tonight? Is it well? Is it well with your soul? Do you praise the love of the one above? Is it well? Is it well with your soul? With your soul? Will the crown be won and the Lord's well done? Is it well? Is it well with your soul? Is it well? Is it well with your soul? With your soul? Are you free? Are you free? Glad and whole? Glad and whole? Are you living right? Should you die tonight? Is it well? Is it well with your soul? I am going over Jordan in the morning. I will rise. I am going home to glory when I greet the eastern skies. I am going over Jordan, going home forevermore. I will meet my loving Savior in the morning. I am going home.
their bright robes of splendor in the morning. I am going home, nevermore to roam. I am going over Jordan in the morning. I am going over Jordan in the morning. I will rise, going home to tell the story and to win the greatest prize. I am going over Jordan to find peace and even more. I'll see Jesus and the Father in the morning. I am going home, nevermore to roam. I am going over Jordan in the morning. I am going home, nevermore to roam. I am going over Jordan in the morning. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts. A broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it. Seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts. A broken spirit and the contrite heart. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Maraming salamat din po sa mga katanungan. Maraming salamat din kay Brother Jun Bautista sa pagtabang sa pagtubag sa mga pangtana, sa pagtulong po sa pagsagot sa mga katanungan. Lobihin po ng Panginoon sa araw po ng Friday evening na nagkaroon din po tayo ng Facebook Live sa Sabado po, sa Saturday, December 13, 2025. Kaming dalawa po ni Brother Jun Bautista ay magiging speaker sa gospel meeting po ng Coloong, Valenzuela City. Ang address po ay number 2 Coloong Road,
Coloong, Valenzuela City. Kung kayo po ay may oras at gusto nyong makinig sa pangaral po ng Ebanghelyo, in behalf doon sa mga kapatid sa Coloong Church of Christ, ay nibita po namin kayo. Ang mga paksa po ay dalawa lang. Ang tunay na iglesia at ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos po ng pangangaral, ay magkakaroon po ng mga katanungan. Alam nyo, hindi lang po tayo excited na mangaral, excited din po rin sumagot sa katanungan. Kasi kasama rin po yan sa pag-aaral. Sa December 20, after 1 week, Sabado rin po yan, ay meron naman pong casual meeting ang Briones Village o Briones Subdivision Church of Christ dyan sa may Cabanatuan City, nearby Siha. Yan po ang kung saan nangaral si Brother Jim Bautista. Meron din pong casual meeting dyan. In behalf po dun sa Briones Village Church of Christ, inimbita rin po namin kayo. Sana magkaroon kayo ng pagkakataon na makinig sa pangaral ng Ebanghelyo. Maraming salamat po. Daghang salamat. Damang salamat. So tayo po ay manalangin. Amang banal, muli. At tulad ng dati, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong kadakilan, at sa inyong dakilang pagmamahal sa amin, na bagamat di kami karapat-dapat sa inyong biyaya, ay ito'y pinagkaloob sa amin sa pamagitan ng pagtalima sa Ebanghelyo. Tabanan po niyo kami sa mga pagkakasala. Naway kami po ay maging matatag sa pananampalataya, na kami po ay maging matatag, makilos, at tayo sumasagal sa gawa ng Panginoon. Tulang po niyo kami sa bumagdamag na makakuha ng kapahingahan ng aming katawan at karagdagan ng buhay sa araw ng bukas sa Diyos. Ito ay aming dinadalain sa dakilang pangalan po sa Panginoon. Amen. Kita tayo, Lord willing, sa araw po ng Biyernes. Meron po mga pahabol dito ng mga Sister Sylvia Squadra. Ito po yung balo ni Brother Juanito. Good evening, Brad. Kanya at saka si Josh Castillon. Magandang gabi. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po nagpapaalam na. Tayo po mag-ingat. God bless. Take care.